Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chiang Ame from Japan, Kabayan. Sagittarius, this reading is for you. September 8 to September 13, 2024. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataba ng puso ninyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Sagittarius. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman para sa'yo. Maaring vice versa, maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Pag hindi nag-fit, huwag ipilit. Tingnan natin ang energy mo this week, September 8 to 13, 2024, Sagittarius. Please show me. Please show me. Thank you. Wow. Oh, okay. Bakit po? Ingat, may mga mangloloko sa'yo. Thank you. Energy mo this, this week, meron ka mga mararamdaman na you want to be independent. No? Andun yung, may mga sitwasyon ako na magiging kontento ka, pero may mga sitwasyon na darating din yung, parang magulo yung pag-iisip. Maaring, may mga situation na there's a competition or may mga sitwasyon na makakaramdam ka ng frustration, maaring sa kasama sa trabaho, sa malapit sa puso. Maaring sa katrabaho nga or sa karelasyon, no? Kasi malapit to sa puso mo. May mga frustration, may mga hindi pagkakaintindihan, magkakaroon ng lack of cooperation, magkakaroon ng maaring mairita ka, no? Maaring makaramdam ka ng maiirita ka, maiinis ka. May mga tension, may mga situation na kahit naiinis ka, ipapakita mo na you're okay. Ipapakita mo na inside, okay ka, pero deep inside, naiinis ka. Deep inside, naiirita ka, nabubwisit ka. Ganun. Ando yung frustration talaga. And then, nakikita ko rin na may mga sitwasyon na maaring may magtataas ang ego, ganyan. O maaring ikaw, ganun, no? So, nakita ko dito. May tao dito na defensive. Or magdi-defensive siya. Magiging defensive siya. Yun nakita ko dito. When it comes din sa iba sa'yo, handun yung hati kasi ang nakikita ko, no? May mga tao na humahanga. May mga tao na nakaka-recognize sa'yo. May mga tao na they're willing to support you. Pero may mga tao rin na nakakapag-competition sa'yo. Yun na nakikita ko. And also, sa nakikita ko dito, also there's a struggle this week. Mga struggle, competition, conflict, malaki man o maliit yan. May mga sitwasyon na matatrap ka, or may mga sitwasyon ako na may lungkot, or magpo-focus ka sa, may isip mo yung painful na to, ganyan. Maybe, frustration nga sa iba. May mga sitwasyon na maiisip mo na, may imagine mo na wala ng pag-asa, ganun na talaga sila, ganito na talaga to, ganun na talaga siya. Parang ganun. And siguro mas more on magpo-focus ka to yourself, to the future, to your success. Ang nakita ko to. Imbis na siguro na mag-focus ka sa mga frustration in life, sa mga tao na ayaw sa'yo, sa mga situation na hindi nag-fit para sa'yo, pero handun pa rin yung positivity na nakikita ko sa'yo na magkikip moving ka para ma-reach mo talaga yung pakay at goal mo sa buhay mo. Kumbaga, hindi ka magpapadistract doon sa mga yun. No?
Anong paparating kay Sagittarius? Show me. Angat nga natin to. Ayan. Ano pong paparating kay Sagittarius? This is September 8. Okay. Thank you. Wow. Okay. Bakit po? Tingnan natin. Okay. Okay, parating sa'yo, ano eh. Also again, there's a competition, there's a sadness, maaring may away or lungkot. May sitwasyon dito na magkaka-delay-delay, maaring makakaramdam ka rin daw ng katamaran. May mga sitwasyon na mawawala yung plano mo, yung mawawala ka sa focus, sa focusing. Yan ang nakikita ko dito. Siguro mas more on sadness ito. There also competition, and then may mga sitwasyon na hindi ka mag-a-action. May mga situation dito or may tao dito na malapit sa'yo na maaaring ikaw rin, hindi ka magiging patient. May mga sitwasyon na mamadaliin, may mga sitwasyon na basta impatient, ganyan. May mga sitwasyon na may stagnant ka. Also again, that frustration sa nakita ko dito. Ay, ang galing dalawa siya Page of Wands and Page of Wands. May mga sitwasyon, ibig sabihin, may mga sitwasyon na panghihinaan ka ng loob. Yan na paparating sa'yo, may mga panghihinaan ka raw ng loob. About sa, sa paghihintay, impatient sa paghihintay, ganyan. Panghihinaan ka ng loob. Mas siguro, mas more ka magpo-focus sa pagiging weakness mo. I hope hindi ka magkasakit, or may tao dito na magkakasakit. Yan, baka may mararamdaman ka. Kasi may nakita akong panghihina. Baka makakaramdam ka ng, baka nga pagod o panghihina, ganyan, sa nakita ko dito. Also, this is an emotional part, parating sa'yo, baka maging emotional ka. Tsaka may mga agreemento ako nakikita. Also, there's an anxiety. May anxiety din ako nakita sa'yo. Baka may mga pag-uusapan na mapuprostrate ka, maiisip mo yun, parang ma-anxiety ka, maaring ganun, sa iba sa inyo. Makakaramdam ka dito ng, sa iba sa inyo na parang you feel incomplete. Parang ikaw na lang, may mga sitwasyon na parang ikaw lang yung lumalaban sa isang situation, either relationship, trabaho, pamilya, kung ano man yun. Parang yung isa, or there's a person here na may sariling battle, tapos yung ikaw, parang ikaw lang yung nahandoon at ready sumagupa ng lahat ng bagay. Mga ganun. Ang arte ni ate, no? Yes, ang arte ni ate nyo. Okay, let's go. Anong dapat iwasan ni Sagittarius? Sabi ko sana Virgo, no? Sagittarius, ano po dapat iwasan ni Sagittarius is September 8 to 13? Show me. Thank you po. Okay, thank you. Ang dapat mong iwasan, tingnan natin. Ay, thank you. Dami. Thank you. Okay, ang dapat mo daw iwasan dito, Sagittarius, is nakikita ko dito is, more on distraction. Dapat mo iwasan yung madistract ka ng mga tao na nasa paligid mo.
ng situation, no? Dapat mong iwasan yung matakot or magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo, no? Kasi nakita ko dito, magkakaroon ka ng may magkaka-delay to success. Kasi why? Kasi madidistract ka. Kaya imbis na ikaw is mamulaklak at mamunga ng maganda, magiging slow siya. Why? Kasi may mga tao dito na i-distract ka. Or there is a situation here na madidistract ka. Kaya ang sinasabi dito, huwag ka magpapadistract, huwag mong isipin yung mga bagay-bagay na yon kasi hindi ka mag-grow. Magkakadili-dili sa'yo. Huwag ka magkaka-self-doubt sa sarili. Huwag kang matakot sa mga mangyayari if ever na may mga gusto kang gawin sa buhay mo o desisyonan sa buhay mo. No? Huwag kang matakot sa changes na gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi magkakaroon ka doon ng mga few option. Magiging mabagal ang lahat ng decisions in life. May mga distraction talaga. As in. Kasi why? There's a situation here na makakapagpawasak sa'yo. Sa'yo, sa foundation mo, or sa trabaho mo. Yun ang dapat mo iwasan. Yung magkaroon ka ng distraction to focus to success, to focus to your goal, to focus to the future, to focus to your opportunity. No? Ang nakita ko dito, huwag kang magpapadistract. Kahit ano man ang dumating sa buhay mo, ganyan. Kailangan mong magplanong maigi. No? Kailangan mong, kahit mabagal, it's okay. Slowly, but surely, nga ika niya, di ba? Okay lang yun. Basta, kahit paunti-unti mong ma-achieve yung goals mo, it's okay. At least, nag-move ang wheel of fortune mo. Okay? Tingnan natin. Parang mayroon ditong pupu. May pupu. Ay, tulog ka. When it comes to love, huwag kang mag-focus sa distraction, ha? Tandaan mo. Huwag kang panghihinaan ng loob. At huwag kang matatakot. Paulit-ulit ka, ate. Tingnan natin. When it comes to love, hindi lang boyfriend, girlfriend, love to your family, kapatid, anak, kasamahan sa trabaho. Kamusta ang love when it comes to kay Sagittarius? Sagittarius in love. Bakit po? Dito sa part na to, mag-focus ka sa sarili mo, ha? Sa sarili mo. Tsaka kailangan mo rin dito ng self-care. Baka makaramdam ka ng, baka nga may sakit ka, no? O magkasakit ka, may mararamdaman kang, siguro, you are not feeling well, pero you need to be careful to yourself din, no? So, nakita ko to. Think to yourself, hindi sa nakakapag-distract sa'yo, wag doon, and also, sinasabi dito na you need to save money. When it comes to love, bakit po? When it comes to love, na andito ka sa situation man na parang you still waiting for something na magkaroon ng mga bagong sigla, bagong another beautiful day ng iyong mga mahal sa buhay, either family yan, kumbaga magkaroon ng tamang communication, magkaroon ng pagkakasundo, at andito ka sa situation mo na, kasi you want to grow itong relationship na to eh. Either sa karelasyon mo, boyfriend, girlfriend, family mo, kasama sa trabaho, kung saan man yan. Itong relationship with comes sa love talaga, handun yung gagawin mo yung lahat para maging okay. At para maging okay ang lahat, para maging maganda at mag-growth itong situation na to. Ganyan, ang nakita ko dito. I-forward mo yung situation na yun to move para magkaroon at kumaga maging kumpleto ang lahat. Maging masaya ang lahat. Yan ako to. Minamanifest mo yun eh. You're manifesting a good na matapos na yung mga magkaroon ng mga good relationship, happy family, mga bagong sigla, magkaintindihan, ganyan. Ang nakita ko to.
And yun nga, ikaw yung tao na when it comes to love, gagawin ang lahat para sa yung mga mahal sa buhay. Ganun ka. Kasi gusto mo na merong tamang destination ang lahat. You want clarity. Also, syempre, nandun yung positivity ang nakikita ko sa iyo, no? Yun. And yun naman, ibigay mo yung effort mo dito sa ang lahat when it comes to love. Ibigay mo yung effort para sa kanila, para maging masaya lang sila. Yun po. Tingnan natin, advice. Universe, ano pong advice nyo kay Sagittarius, September 8 to 13? Sa nakikita ko rin dito, no, maybe may mga pag-uusap. Ako nakikita dito. May travel ka ba? May iba dito may travel, ano? May pag-uusap-usap ng mga mahal sa buhay, family, or karelasyon. May mga pag-uusap-usapan. Ako nakita. Advice. Sa iba ha, kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Maybe minamanifest mo na magkasundo-sundo ang lahat, mag-okay ang lahat. Maybe nagmamanifest ka siguro na sana makauwi na ako, ganyan. Sana makausap ko sila. Yung mga ganyan. Sana maganda yung buhay nila. Advice, Universe. Sagittarius. Thank you po. Bakit po? Bakit po? Ang advice nyo. Thank you po. You have a 10, no? Thank you. Ang advice sa'yo, you need to be confident. Kailangan mo daw maging confident sa lahat ng mga decision mo sa buhay mo. Sinasabi ko, kailangan mong maging matatag. Kailangan you need to be stable. Kailangan mong mag-focus sa iyong mga stability, sa iyong trabaho, sa iyong sarili, sa mga pinapangarap mo sa buhay mo. Yun ang advice niya sa'yo. Kailangan huwag ka daw mawawalan ng pag-asa sa buhay mo. You need to be strong. Kailangan may strength ka. Siyempre, sinasabi rin dito, para makuha mo daw yung mga pangarap mo sa buhay mo, or mga gusto mong ninanais mo, you need to speak din. Speak action. No, sa nakita ko dito. Kailangan daw ganun. And don't be afraid. Alam ko naman na hindi ka takot eh. Hindi ka takot para makamtan yung lahat ng mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Hindi ko nakikita yun. No? Very active ka nga actually, no? Also very friendly, ganun. And independent ka talaga, no? More on independent. Ako nakikita sa'yo. Yan, decision in life. Ang nakita ko dito. Tingnan ko nga to. May ano kayo? May iba dito may business eh, no? Or maybe you're wishing na magkaroon ka ng business, own business. Pero iba sa inyo may mga business na. Nagkakaroon ba kayo ng problema sa Sa pera? Or sa trabaho, kaperahan, business, something? Para may nakita kong problem sa'yo. Okay, ang advice sa'yo is you need to start again. No? You need to start again, anew. Ang sinasabi dito. Kailangan mo daw na may i-let go. Something must be let go dito sa situation na to. Something you need to decide and focusing more onto yourself. Siyempre, sinasabi rin dito na yun nga, i-value mo or i-focus mo yung sarili mo sa trabaho mo, sa pera mo, sa stability mo. Kumbaga, let go mo yung mga situation kung nagkaroon ka ng problema sa pera, nagkaroon ka ng problema sa paligid mo na hindi ka vinalue, or mga situation na maaring hindi naging totoo o hindi nag-fit sa'yo, huwag ka doon mag-focus.
i-let go mo yun. I-release mo yung mga situation na yun. Yung negativity, i-release mo yun. Yan, sinasabi dito, you need to be strong and wiser. Kailangan mong ma-overcome yung mga situation at alam ko ma-overcome mo. And syempre sinasabi din dito, you need to value yourself, yung meron ka ngayon, at saka i-accept mo yung mga lesson na naganap sa buhay mo. No? Pagbabago ang kailangan dito. Pagbabago ng decision, pagbabago ng mga na sa ka ba focus, ganyan, di ba? Yun nga. Doon na nga anuhin mo, saan ka focus. Kung magpapadistract ka dito sa situation na to or sa mga bagay na meron ka sa ngayon, hindi ka makakaahon. Diba? Kailangan, kailangan alam mo kung ano yung focus mo. Diba? Ano ba yung focus mo? Doon ka mag-focus. Doon ka magbigay ng, i-boost mo yung energy mo doon. Huwag sa distractions in life na alam mo paguguhuin ka lang nito at alam mo na hahatakin ka nito papaba. Huwag doon. Huwag doon. Make a new beginning. No, make a new beginning to yourself. No, kasi may mga dumarating na opportunity sa'yo actually. May dumarating na mga opportunity. Baka may mga pupunta, may mga papasukin kang business, sa nakita ko dito. Diba dito may mga bagong business ideas. Ako nakikita dito na pagkakapirahan. Parang ganun yung nakikita ko. Kasi andun yung part na gagawin mo yung lahat para maging stable ang buhay mo, ng family mo, yung future mo, sa nakita ko. Makakaramdam ka rin daw ng pagod sometimes, no? Arigatou namaste, God bless.